Yun guys, matapos tayo basketball, magpapawis. Samahan nyo naman ako pagpunta dun sa lagoon. Titingnan ko yung pump kung umaandar pa. Kasama ko ang aking Ford Ranger Raptor. Samahan nyo ako. Ayan po yung Ford Ranger Raptor ko. Flat pa yata. Hindi mo na ayaw. Ayan guys. So punta tayo dun sa lagoon ng farm para tingnan ko yung pump. So yun, nagbabisikleta na po ako. Saka sinasakyan ko na aking Ford Ranger Raptor. Medyo maputik pa po yung daan kasi katutuyo lang po ng yelo. So tuwan-tuwa na naman yung mga damo at sila itutubo na naman. So ayan guys, nakikita nyo, yan yung farm namin. So ang lapit lang, walking distance lang po sa aming tinitirang bahay. At yun po sa dulo, yun po yung bin o feed mill, yun po yung nasunog. Ayan. So yun po, yan yung barn. Oh, tatambling pa yata ako ah. Ayan. So dito po tayo sa gilid. So ayan po, medyo maputik. Oh, nagtambling pa. Yan po, may pusa. Yan yung barn. So yan yung pinakamamahal kong barn, na kung saan dyan ako kumukuha ng ibinubuhay ko sa aking pamilya. So yan guys, ito yung kalsada papunta dun sa dulo. Yan, yan yung malawak na taniman. Ready for what you call this? Ayan po yung likod ng barn. Oh, medyo maputik guys. Ingat-ingat lang muna tayo sa pag-drive. Nahihirapan ng ating Ford Ranger. Hindi makaaw ng ating Ford Ranger. Guys. Ayan po yung lagoon. So yan yung sinasabi ko na ang lalaki po ng isda. But anyway, lagoon, hindi po yun yung tapon na ng dumi namin ng baboy. Yung sa kabilang side po yung sa baboy. Yan yung kinukuha namin ng tubig na panghugas namin araw-araw. So ayan po yung building. Ito yung likod po ng barn. Hope. Guys, pawisan na ako guys. Tatambling para. So hindi pa rin po nawawala yung tubig. Ito po ay nililimas ko dahil pumapasok po dun sa loob ng barn. So ayun po. So existing pa po, tingnan ko lang kung naandar pa. So dito na po tayo. Dito tayo sa likod ng barn. Ayun po. Itong barn na ito, yung mahabang po yan. Yung tinatawag namin dry sow, dyan nakalagay yung mga 45 to 80 days naming inahin na pregnant. Then yan pong kabilang side na yan, yun yung farrowing, yun yung panakan. So guys, lakad naman tayo, lakad. Lakad po tayo guys. So yan po yung lagoon. So yan po,
Diyan po tinatapon yung dumi ng baboy. Yan, napakalaking lagoon, palaisdaan. Yan. So, ano po, ganda ng sikat ng araw. So, tingnan po natin kung umaandar pa po ito. Bakit hindi na siya umaandar? Anong nangyari? Nakasaksak ba ito? So, ito po dito yung sinasabi ko sa inyo na maraming isda. Ayun po, may lumilipad na papan. So yun yung pipe galing po sa loob ng barn. Ilalabas niya po yung dumi papunta po dito. So, ayan po. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malalaki yung isda dyan sa pispa na yan. Mamimingwit ako dyan mamaya. So, ayan po, ayan yung bar namin. So, kapansin nyo guys, wala kaming kapitbahay. As in bukid na bukid. Titingnan ko po kung bakit hindi umaandar yung pump. Baka pinatay ito ni boss. Kasi kaya po namin pinapump yan. Kaya ko yan pinapump. Kasi yung tubig pag yung mga yellow na tunaw dyan pupunta, pumapasok po doon sa gilid ng bar na yan po. So yan, nagtutubig doon sa loob. Kasi pumapasok doon sa loob. So nagkikase po siya ng, nagkukos po siya ng lamig yan. Kukos po siya ng bakterya. So yan po yung bin. Yan yung lagayan namin ng feeds. Why? Bakit hindi ka umaandar? Dito na ako. Anong nangyayari? Oh, nakasaksak pero hindi umaandar. Teka. Meaning, may problema po yung motor. Kaya hindi umaandar. Iangat ko po yung motor. Yan po, yung side na yan po yung farrowing namin. Yan, dyan dinadala yung mga baboy na nanganganak. Etong dalawang building na mahaba, yan po yung dry sow at yung aming pong breeding area. Check ko po bakit hindi umaandar, what happened. May problema yata ang motor or either nabarahan. Bakit hindi umaandar? Oh, so yan po yung motor. Hindi siya umaandar kasi nabarahan siya ng mga damo. So titingnan natin. Okay, so kailangan pong i-plug out muna kasi hindi po siya andar guys, kasi ayan po, mayroon po siyang bara. So kahit isang taon tayo nagpapump, hindi po mauubos yung tubig kasi may bara. So kailangan i-check or teka kasi inihagis ko, sigurado meron na naman. So titingnan po natin. Saglit lang po guys ha. Titingnan ko lang yung result. Baka ma-oriente tayo. Ay! So ayan po.
babalikan ko uli kasi titingnan ko po kung bumabalik yung tubig o lumalabas na yung tubig. Buti na lang tinignan ko kasi inaasahan namin mawawala yung tubig, hindi pala kasi siya ay eto po. So tingnan niyo po. So yan, lumalabas na uli yung tubig kasi nawala yung bara. So yung lago na yan, napakalalim po yan. So dangerous po ito para sa mga bata, but anyway wala naman pong bata dito kasi puro ibon lang makikita natin dito. Yan po na, lumalabas na uli yung tubig. Guys, napakainit. So yun po yung aking Ford Ranger nakatumba. So Ford Ranger, halika na. Tayo ay bibiyahe na ulit sa ating destinasyon. So guys, pabalik na po ako sa bahay. So mamayang hapon titingnan ko uli siya dahil baka mabarahan uli. Ay, ganda ng panahon sa Canada pag summer, pagka spring to summer. So ang spring po ay nagsisimula dito ng March katapusan o March 15. Depende po sa dating ng snow. O pagpalagay natin April, yan, mainit na ng April, pero yung simoy ng hangin malamig pa rin. Then hanggang summer, matatapos po siya ng July. Pagpasok po ng October ay nagsisimula na naman po ang autumn o yung lamig. So mapapansin nyo yung mga puno wala pang dahon, so nagsisibol-sibol na sila. Ito guys, yan yung propane namin na ginagamit sa heater. So yan, yun nasa labas. Ginagamit po namin sa heater pagka kami ay nagpapainit pag time ng winter. So yan, yung mga building po yan, yan puro saw. So yun po yung aming trailer house. Din kami nakatira. So lapit, walking distance. So iikot ko po kayo dito. So ikot ko kayo sa kabila. Ito naman po yung harapan. So yan. Kung pasin niya, yan yung harapan. Yung opisina. Yan yung harapan. Yan po yung tinatawag namin main bar. Nandyan po yung mga baboy na mga inahin namin na mga bagong breed. Galing sa breeding. Mag-i-stay po dyan ng 30 days o 45 days. Sa building na yan. Yan po yung dalawang malaking bin. Ito dyan nilalagay yung mga raw mats stampids. But nasunog po, nasunog yung aming feed mill. Nung last summer po na ako'y nagbakasyon sa Pilipinas, nagasunog yung feed mill. Yan po. So ang amin pong operation ay naapektuhan ng gusto dahil gumagamit kami ng commercial feeds. Napakamahal po ng commercial feeds compare po sa naghahalo na natitipid po yung raw mats. Yan po yung feed mill na sunog. So yan po yung likod. So yung nakikita nyo yan, yan po yung parawing. So yung side na yan,
Diyan dumadaan yung mga piglets. Ito yung paradahan ng truck. Diyan dumadaan yung mga piglets na dinidispose namin papunta ng US. Yan. So puro taniman po yan, likod na yan. Pag panahon ng summer, makikita nyo ang ganda niyan, puro green. Green ang green po yan. So yung kabila, yan pa po yung kabila. Yan po yung mga bean. Lagayan po ng seeds. Pag nag-harvest po, dyan nilalagay yung seeds and then hinihintay na tumaas ang presyo. So yung tambakan. Oh, yan po yung papa, no? Marami silang nakakain sa tubig kaya lagi sila dyan. So yan po. So guys, ganito lang po ang buhay namin sa Canada, ang buhay ko sa Canada. Dahil po sa pamilya, sa mga anak, kailangan po magtiis, magtrabaho sa ibang bansa na napakahirap dahil malayo sa pamilya. Pero kailangan po magtiis para sa kinabukasan ng mga anak. But ang Canada po ay maganda naman po yung kanilang patakaran. And then pag makuha mong pamilya mo, yung mga bata, libre naman sila ng pag-aaral hanggang high school. At napakahirap po ng proseso, hindi ganun kadali ang pagpapunta ng pamilya sa Canada. Then napakalaki po ng cost of living. Hindi biro ang cost of living po dito, dahil kung dollar ang sinusweldo mo, dollar din ang bibilihin mo. Compare sa Pilipinas, may padadala and then mag-invest ka sa Pilipinas, malaki-laki po yung value ng pera, palitan. So ako po ay mag-6 na taon na nandito sa Canada. Pangalawang farm ko na po ito na pinagtatrabahuhan. So ayan po, yan yung yung pangalan ng farm. So yan po yung trailer, dito kami nag-stay. So ito po yung way ng kalsadang papalabas. So yan, parang bundok, maganda po dyan. Diyan kami nagtatambay pagka summer. Ito yung kalsada na papunta sa labas. Yan po, highway na po yan. Turo ko po sa inyo. So malapit lang po kami sa highway, but anyway, walking distance lang. Pero pagka time ng winter, hindi ko pinapangarap na maglakad dito o mamasyal dahil ubod ng lamig. Pagka nitong summer, yan. So yan na po yung highway. Hindi po na kung saan. Yan yung left na papunta ng Russell and papunta ng Saskatchewan, dire-diretso. And then pag dito po sa kanan, yan po yung papunta po ng Brandon o ng Winnipeg. So yun lang po. So ayun po yung aming, so yun po yung front ng farm. So guys, pawisan na ako guys. Malapit na ako sa trailer. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. At sana po ay nagkaroon kayo ng malawak na kaisipan kung paano po mga magtrabaho sa ibang bansa. At sadyang napakahirap pero kinakaya po dahil sa pamilya. So sana po supportahan niyo ang aking channel, ang aking YouTube channel, Doc J Agribusiness Lovers. So hanggang dito na lang po. Thank you so much po sa inyo lahat. See you and bye bye.